Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang outgoing US Ambassador po sa Maynila ay nasurpresa doon po sa paggagawad ng absolute pardon kay Pemberton. Takin ninyo, hindi rin pala alam ng US Embassy yun. Ibig sabihin, hindi ho na-impluensyahan yan. At meron tayong mas nakakasurpresa diyang ibabalita sa inyo ngayong gabi. Tungkol dyan sa kay Pemberton, mga kaibigan. Di ba, sabi pa nga ni Presidente Duterte, we have not treated Pemberton fairly. Akala mo, Supreme Court siya eh. Siya rin yun eh. At bumanat din po si Vice President Leni Robredo sa pagkakagawad ng amnesty kay Pemberton. Ayon sa kanya, kapag mayaman at nasa poder, malaya. Tungkol naman sa kawalangian ho dyan sa Manila Bay, pinatigil po nung gobernador ng Cebu yung pagmimina ng dolomite na ginagamit pong panambak dyan sa Manila Bay. Boracay. Gagawin daw Boracay yung Maynila. Mga gago. Boracay na mga ebak, tsaka mga ihi, mga dumi, ha? Kahit paanong puti ilagay mo dyan, kung dyan din lahat dumadaloy po yung mga mababaho, ha? Wala rin yan. Perang maliwanag yan. Ayon po sa mga traidor sa bayan, kay Lorenzana, siya'y pumirma sa kontrata na payagan ng China, yung China company na Dito Telco, yung third telco na ang pangalan Dito, na makapagtayo ng cell site sa loob ng kampo ng militar. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Puro kayuhin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nasurpresa daw po itong si outgoing US Ambassador Sung Kim, mga kaibigan, ng gawaran po ng absolute pardon itong si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Ayon ho kay Justice Secretary Menardo Guevara. At ayon kay Guevara, mga kaibigan, under the normal course of things, ang isang tao raw, di ko na masyadong babasahin ito. Basta ang importante mga kaibigan, nasurpresa yung maging yung ambassador. At kayo rin masusurpresa ngayong gabi sa sasabihin natin, mga kaibigan, tungkol dito sa nasabing kaso na ito. Ayan. Ang problema ho dito, mga kaibigan, tayo ho, lagi nating sinasabi na dapat ay doon lang tayo sa rule of law. Kung ano yung batas, doon tayo. Ngayon, ang sabi ho ni Presidente Duterte,
we have not treated Pemberton fairly. Pero sa atin, wala nakakaalam kung ano sinasabi niya ron sa kung na hindi nabigyan ng patas na trato si Pemberton. Wala naman siyang binabanggit kung bakit, mga kaibigan. Kasi gusto niya siya lahat. Pati paghatol sa tao, sa bunganga niya lahat manggagaling, mga kaibigan. Ngayon, ang tanong ito, bakit binigyan ng absolute pardon ni Presidente Duterte itong si Pemberton, gayong meron ng desisyon ang hukuman na nagpapalaya kay Pemberton. Yan ang tanongin ninyo. Di ba? Binigyan mo pa ng pardon yan Kailan mo binigyan? Pagkatapos na palayain na ng hukuman base doon sa itinagal niya sa kulungan na para na rin siyang nakulong. Kasi yun ay base naman sa inapply na petisyon ng kampo ni Pemberton. Na total napalaya na itong tao, nagdusa na itong tao, palayain na. Yun ang kanilang kwan, di ba? Na-consume na, consummated na yung sinasabing parusa na ginawad sa kanya. Ang parusa sa kanya reclusion perpetua mga kaibigan habang buhay na pagkabilanggo. Ang tanong ngayon dito, yung kapangyarihan ni Presidente Duterte na makapaggawad ng absolute pardon sa ilalim ng tinatawag na executive clemency. Yung executive clemency, ano ho yan kapangyarihan na ibinibigay sa presidente na pwede siyang maggawad ng pardon, kaya yan conditional, kaya yan absolute, at ng parol. Ang tanong ngayon, nasunod ba sa yung batas? Nasunod ba ang proseso sa ilalim ng batas? Yun ang dapat itanong. Kasi rule of law ang pinag-uusapan natin. Hindi tayo papanig kung kani-kanino, mga kaibigan. Ang tatanungin lang natin, doon ba sa in-exercise na kapangyarihan ng presidente sa paggagawad ng executive clemency? Kasama dyan yung sa ilalim ng executive clemency, yung paggagawad ng pardon. Yung bang proseso, hindi naman basta may executive clemency ka, powers. Wala ng proseso. Sa pagkakaintindi ko, may proseso yan Ayon sa batas, in passing, nabasa ko yung batas. Kasi ito, walang pinagkaiba dun sa ginawa kay Erap. Ang kaibahan lang, yung kay Erap, conditional pardon. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi raw conditional yun, absolute pardon daw yun. Katarantaduhan. Doon binaliktad na, binaluktot ng Korte Suprema yung desisyon doon. Alam nyo na kung magkano, kung bakit. Ngayon, dito naman, talagang derechahan sinasabi, absolute pardon ang iginawad. Katunayan, wala pa yung papel Diba? Ipoproseso pa yan Asan yung written? Kailangan merong written yan na galing sa presidente. Yun ang iniintay pa. Hindi pa maipakita sa publiko. Sapagkat bunganga pa lang yung pardon na iginawad kay Pemberton. Ngayon, ang tanong nga, nasunod ba yung proseso? Dahil ang proseso, sa pagkakaalam natin,
ano yan parang requirements yan. Requirements para ka bigyan upang ang presidente magamit niya yung kanyang ma-exercise niya yung kapangyarihan ng executive clemency sa paggagawad ng pardon, mga kaibigan. Meron nung, ano yan, proseso. Merong requirement sa batas. Una, kailangan yung palalayain niya, yung gagawaran niya ng pardon, humihingi, nagre-request. Ha? Dito sa kasong ito, aminado ang mga opisyal ng gobyerno, ang Department of Justice, na walang application, hindi nag-apply. A-applyan mo yung executive clemency. Absent ho yun. Proseso yun. Nakasulat sa batas yun. Na unang-una na gagawin para ka makapag-avail ng pardon, susulat ka. I-request mo, hihilingin mo na ikaw ay magawaran ng pardon. Sa anong dahilan? Diba? Sasabihin mo mga dahilan. Katulad dito, ang ginagamit dito yung maganda raw ang record ng pagkakakulong sa kanya habang siya ay nakakulong. Siyempre, hindi natin alam kung mag-isa siya ron o wala siya ron sa loob. Diba? Wala naman ang makapagsasabi nun Kasi nasanay na tayo na ang ginagawaran ng pardon yung mga nakakulong sa Muntinlupa, sa New Bilibid Prison. Ito, hindi naman to nakakulong dun Diba? Nakakulong ito dun sa facilities na teritoryo ng United States sa loob ng Aguinaldo. Meron silang property ro na inuokupahan. At pagka yan ay okupado ng foreign na isang dayuhang bansa, kamukha ng Amerika, considered yun na territory ng Amerika, parang extension ng bansa nila yon. Parang tayo din, yung mga embahada natin. Meron tayong embassy sa ibang bansa. Teritoryo natin yon. Kaya, yung sino man pumasok doon, hindi na pwedeng ulihin. Ngayon, eto ho. Nasunod ba unang tanong yung proseso? Sa palagay natin, hindi nasunod. Kasi wala hindi naman humiling ito na mabigyan siya ng pardon Diba? Katunayan, doon tumakbo sa hukuman yung kaso niya. At kaya siya pinalaya ng korte sapagkat nagpetisyon yung kampo niya na mapalaya na siya base sa ano ba tawag doon? Yung magandang record mo, moral, conduct ba yung tawag doon? Mga kaibigan, at kwentahin yung pagkakakulong sa kanya sapagkat sa batas, katulad dito sa binigay na iginawad na pardon, hindi lang ho pag-a-apply ang proseso para ka magawaran ng executive clemency. Unang hakbang, yung hihiling ka, yung hihilingin mong igawad sa iyo yung pardon o kaya yung parol. Mga kaibigan, sino ang qualified? Yan ang tanong. Sa mga ginagawaran ng pardon at saka ng parol, sino sa mga gustong mag-avail niyan ang pwedeng bigyan ng presidente o kaya ng gobyerno, yung Department of Justice? Sa ilalim nila merong tinatawag na Board of Pardon and Parole. Mga kaibigan, sino ang entitled? Kasi matagal na nating
nabanggit ito sa kaso ni Erap, mga kaibigan. Hindi mo ba? Oh. Ano ba ang proseso? Ano ba ang requirement bukod sa ikaw ay susulat o hihilingin mo yung pardon sa'yo? Ano pa ang ibang requirement? Requirement ho sa batas, kundi ko nagkakamali merong certain period dyan na dapat inilagi mo sa kulungan. Para, kasi ang hatol sa kanya reclusion perpetua, hindi ba? Habang buhay na pagkabilanggo. So, gaano katagal yung dapat niyang ilagi sa loob ng bilangguan para ang isang gagawaran ng pardon ay maging qualified? Magkaroon siya ng pribileyo na matamo yung pardon sa kanya. Meron ho sa batas niya, sa Revised Penal Code. Ngayon, nakalimutan ko na lang yung mga batas na yan. Dati nating sinasabi yan na tinatalakay yan sa kaso nitong si Plander Estrada, mga kaibigan. Kanina, yung iniskan ko yung balita, o yung batas, hindi ko nabasa yung buong sinasabi dun sa yung mga section, di ba? Meron lang, ito kasing itong website na napuntahan ko, tanong at sagot question and answer So, ang sinasabi ho doon, dapat naisilbi mo yung kalahati. Doon sa nabasa ko, pero alam ko two-thirds yata Ewan ko kung gano'ng katagal Inabasa ko kanina, kalahati dapat nung sentensya sa'yo ang naisilbi mo sa loob ng bilangguan. Ngayon, ang hatol sa kanya'y habang buhay na pagkakulong. Sa madalit sabi, ang kalahati nun, ang habang buhay kasi, ang katumbas sa mga taon yan, 40 years. Ang katumbas ng isang habang buhay, ng isang life sentence, mga kaibigan. Sa madalit sabi, kung kalahati ang requirement sa batas para ka mag-qualify, dapat 20 taong ka nakakulong. Hindi ba? Siyempre, itatanong mo yun, di ba? Kung, ba't nagawaran ito? Mamaya malalaman nyo kung bakit. Ngayon, isa pang tanong natin. Ito bang si Pemberton nung basahin yung desisyon ng korte na ipinagkakaloob sa kanya, sinasang-ayunan na ng korte, yung kanilang motion na palayain siya. Nandun ba siya? Yung ba, legal ba yon? Pag binabasahan ka ng desisyon, di ba? Usually, yung mga akusado, dapat nandun ka Hindi ba? Pero yun, hindi nababanggit yun kung siya present doon. Rule of law tayo mga kaibigan ngayon, ito nakalagay sa batasan na nabasa natin na sinasabi kung gaano katagal ang requirement na ginugol mo sa loob ng bilangguan para ka magkaroon ng entitlement o ng privilege na makapag-avail ng para sa sa pardon. Ito sabi, a prisoner who has served at least one half, ayun nakalagay of the maximum. Maximum niya yung 40 years, di ba? Of the maximum of the original indeterminate and or definite prison term
Oh, ang definite prison term ng 40 years. Ang sabi ho dito, ang isang preso na nakapagsilbi ng at least kalahati ng maximum of the original indeterminate and or definite prison term. Oh. Tapos may tanong dito, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na napuntaan ko website, tanong at sagot eh. Who may grant commutation of sentence and pardon? Sentence to 1 reclusion perpetua or 1 life imprisonment for crimes, offenses not punishable under, dito hindi na nakasulat kung ano yung bilang ng batas eh. Mga kaibigan eh. Ayan po, basta yun ang maliwanag. Ang isang nakabilanggo na nakapagsilbi ng at least kalahati ng maximum. Maximum 40 years, di ba? Yung kalahati nun, 20 years. Yun yung original eh. Indeterminate and or definite prison term. Mukhang hindi nasunod yun. Ganun yung ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo kay Erap. Hindi pa naisisilbi ni Erap yung required sa batas na dapat mong ipagsilbi na parusa sa iyo, ipinataw na parusa sa iyo. Hindi mo naman na-serve yun eh. So, hindi rin siya entitled eh. Di ba? Hindi ka entitled. At meron pang isang sinasabi, yan bang mga dayuhan eh, sakop ba yan ng tinatawag na executive clemency? Dahil Amerikano ito eh. Itong mga binabasa natin batas para sa mga Pilipino ito eh. Hindi ba? Pero dun sa batas, walang sinasabing nationality. Kaya siguro, pwede rin yan. Di ba? Pero hindi importante yung executive clemency. Yang ginagawad ni Digong nyo, ni Presidente Duterte. Wala naman yun eh. Baliwala yun kasi ang bisa lang nung sinasabi niyang pardon, ina-absolve ka dun sa parusa sa'yo. Yun nga yung sinasabi nating madalas, di ba? Pag ang isang bilanggo ay nabigyan ng pardon o kaya ng parol, mga kaibigan, hindi nawawala yung pagiging kriminal ng isang tao o yung nagawa mong krimen. Hindi yung kasamang binubura. Ang binubura lamang sa'yo, yung ipinataw sa'yo na parusa, mga kaibigan. Ex-convict ka pa rin. Yung pa rin ang pamagat mo. Yung pa rin ang title mo. Kaya to si Erap, ex-convict yan. Katulad ni Robin Padilla, ex-convict yan. Mga kaibigan. Naintindihan nyo? Ang matagal na natin diniskurso ito nung si Erap di ba, doon sa kaso ng kanyang muling pagtakbo. Hindi ho ba? Yun, pagka ang binigay sa iyo, absolute pardon, nare-restore sa iyo lahat ng iyong rights. Civil and political rights. Sa binigay kay Erap conditional pardon yung katunayan, pumirma pa siya Siya pa nagbigay, sa kanya nagmula yung kondisyon na hindi na ako tatakbong muli. Hindi absolute pardon yung kamukha nung
sinasabi ng Korte Suprema kung bakit pinayagan siyang makatakbong muli. Katarantaduhan yun eh. Ngayon dito, eto ngayon ang tingin natin dito, di ba? Di ba maka-inchik ito si Presidente Duterte? Kaya si ambassador, yung ambassador na US ngayon dito, bakit siya nasurpresa? Sino hindi masusurpresa? Kahit hindi niya bigyan ng pardon nitong si Pemberton, makakalaya na to eh. Dahil may desisyon na ang hukuman eh. At itong unang desisyon ng hukuman, pinagtibay pa ng Court of Appeals eh. Mga kaibigan eh. Magtataka kayo, ito'y capital punishment ito. Ibig sabihin, automatic ito, magiging subject for review pa ng Korte Suprema kung hindi siya pinalaya ng hukuman. Hindi ba? Pwede pang itakbo ito sa Korte Suprema. Pero magtaka kayo. Siyempre, yung iba pwedeng magalit doon sa judge, di ba? Kung bakit pinaboran niya yung petisyon na palayain itong si Pemberton. Siyempre, nagagalit dyan yung iba. Pero kung tayo po titingin sa rule of law, wala eh. Para sa akin yung sinasabi nitong pinagmamalaki nitong administrasyon, ginawaran niya ng pardon dahil wala na yun eh. Wala naman bisa yun eh, kung tutuusin ninyo eh. Sana binigay niya yun nung hindi pa pinapalaya ng hukuman. Nung wala pang desisyon ng mababang hukuman na nagpapalaya kay Pemberton. Mas maniniwala tayo ron. Bakit niya ginawa yan? Mga kaibigan, siyempre, sangkatutak ang issue ngayon eh. Sumakay si Digong nyo dito kay Pemberton, sa kaso ni Pemberton, para ito naman ngayon ang mapag-usapan at hindi na yung katiwalian dyan sa Manila Bay. Mga kaibigan, at yung iba pang mga katulad sa Inchik, itong Manila Bay, kaso rin ng Inchik yan eh. Hindi ba? Sa Inchik din yan eh. Katunayan, kumpanya ng Inchik yung nag-transport niyan at ang mga proyektong susunod dyan, karugtong nitong Manila Bay. Sabi ko nga sa inyo, pasakali lang yan. Sapagkat may mas malawak pang mangyayari dyan na pagtatambak para dagdagan ang lupa ng Maynila at ng Pasay. Tatabunan yan, reclamation yan. Ito'y smoke screen lang, mga kaibigan. Para maubos na yung galit ng tao rito, hindi na kayo makapagsasalita pagdating nun. Wala na. Nabantad ka na eh. Di ba? Kumbaga, yung nauyam ka na eh. Di ba? Sa issue. Yan ang ginagawa nila ngayon. Baliwala yan, pinagmamalaki nyo. Ito ang katotohanan. Ano yung sinasabi natin kanina na masusurpresa kayo? Nagtataka tayo. Ito katunayang sumasakay lang si Digong nyo. Una, nang siya ay maggawad ng absolute pardon, may desisyon na yung mababang hukuman. Pangalawa, bakit yung bang hukuman, yung bang mababang hukuman, ang pangalan ng judge dyan si Judge Rolin M. Hines Habalde. Ito bang judge na ito
nagbase lang ng desisyon sa kanya para sa sarili niya at saka dun sa GCTA na sinasabi, yung good conduct. Nagbase lang ba siya ron? Yung computation? Hindi. Ito nakapagtataka eh. Nagpupuputak itong pamilya na akala mo na api, mga kaibigan, gayong ang katotohanan pala, tumanggap na sila ng bayad ng areglo, mga kaibigan. Na-areglo na pala sila ano sinasabi nyo ngayon? Hindi ba? Ang talagang issue kay Digong nyo rito, sinasakyan niya, kinakabayo niya yung issue para matakban ang katiwalian ng kanyang administrasyon. Specifically, ang dami, di ba? PhilHealth, Manila Bay. Wala nang katapusang corruption yan In-check, di ba? Wala nang katapusan yan, mga kaibigan. Kaya ang ginagawa na lang nila, katulad ng sinabi natin sa nakaraan, gawa ng issue kahit nakakainis. Wala naman yan, baliwala, tai yan Yung pardon na binigay niya. Para saan yung pardon mo? Para madagdagan ng cosmetic? Laya na talaga yan. Kaya kahit hindi mo binigyan ng pardon yan, lalaya na yan. Bakit? May desisyon na ang hukuman. Una. Pangalawa, nagpaareglo itong pamilya. Yan ang katotohanan. Ito tumanggap pala ng full payment. Magkano tinanggap nitong pamilya ni Laude? Ang tinanggap nilang pera, ito'y kasama sa desisyon Binanggit ito sa desisyon. Yung desisyon na inilabas ni Judge Hines Abalde noong September 1. Yung iba-iba niyang desisyon, nakasaad doon kung magkano na at kaya niya pinalalaya na si Pemberton sapagkat tinupad na nito, natupad na niya yung hinihinging damages. Mga kaibigan, yung una niyang desisyon noong August 25, ina-award niya ng 4,650,250 pesos. Madalit sabi, 4,650,000. Ito yung manager's check, ito. Ang number ng manager's check. Na ang tumanggap, hindi ko alam kung kapatid niya ito ni Laude. Si Marilo Laude Mahait ang pangalan. Yan yata yung nagsasalita ngayon, di ba? Tumanggap na ng pera ito Yung damages Tinupad na yung damages Mga kaibigan di ba? Pag inatulang ka, ito yung accessory penalty. Pagbabayarin ka. Tumanggap na yan ng 4,650,000. Manager's check ng RCBC. 0, 0, 6 na 0. Tapos 3270. Yan ang number ng manager's check. Na in-issue ng RCBC dyan sa Fort Sapphire branch sa BGC, mga kaibigan, nung August 25 lang, August 25, 2020. Tingnan mo, Kuan,
Ba't ganon? Ayan ho, ha? Inaward na ng court, ha? Sa tinanggap nila yung pera August 25. Nung last month lang ito, wala pa isang buwan. 2020. Doon yan sa ibinabang desisyon nung hatol kay Pemberton, yung una, noong 2015, November 18, 2015. At na-amend pa ito ng Court of Appeals nung April 3, yung desisyon na yun. April 3, 2017. O yan, tumanggap na ng pera. Ano pa, ibubunganga mo? Di ba? Ang issue rito, talagang wala na yun yung absolute pardon. Ginagamit lang itong sasakyan ni Presidente Duterte. Sino ba unang humawak ng kaso nito? Di ba si Roque? Si Roque, notorious sa ganyan yan, yung areglo. Di ba siya rin ang humawak nung isang kaso? Amerikano rin ang involved. Sana uwi yun. Di ba sa areglo rin? Yung Smith naman, di ba? Yung Amerikano nun, si Smith. Sana uwi. Di ba areglo rin? Na yung pamilya, ang kapalit pinapunta, binayaran, tapos binigyan ng visa, papunta sa Amerika. Pumayag kayo Di ba? Bayad na kayo kung sabihin naubos nyo na yan, August 25 lang yan. Wala pang isang buwan, ano lang tayong petsa ngayon? 8 lang tayo ngayon. Mga kaibigan. Ang tumanggap ng manager's check, si Marilo Laude Mahait. Kung tutusin nyo, ano ba tawag dito? Hindi ba yan settlement yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kaya yun ang dahilan bakit nagulat ang US Embassy outgoing ambassador. Hindi lang sinabi, pinagmamalaki ni Guevara yun. Kinagulat niya kasi gusto nila magkaroon ng impression na nagpapatupad sila ng rule of law at nawala silang pinipili, maka-inchik sila. Di ba ho? To si Presidente Duterte. Kunyari walang personal sa Amerika. Kahit na hindi mo issue gawaran niya ng executive clemency, laya na yan Dahil desisyon nyo ng hukuman. Di ho ba, mga kaibigan? Ano pa pinagsasabi ninyo? Kaya sila nagsasalita ngayon dyan at kaya, kunyari, binigyan ng executive clemency na absolute pardon para ito ang mag-divert doon sa ibang issue. Dito naman tayo pupunta ngayon. Hanggang sa makaligtaan na ng tao dahil alam naman nila ang ugali ng mga Pilipino ay ningas kugon at madaling makalimot dahil maigsi ang pantanda. Di ba? Ito naman sabi ni Vice President Robredo, kapag mahirap, may parusa. Kapag mayaman at nasa poder, malaya. Tama rin naman ito. Di ba? Ang problema, pumayag yung yung mga tumanggap sila Di ba? Ngayon, ito sabi ni Vice President Leni Robredo, ang tanong nga natin, patas at makatarungan ba ang naging desisyong ito? Libo-libo ang nakakulong pa rin
dahil walang kaso, pambayad sa abogado. Hindi malitis-litis ang kanilang mga kaso. May mga pamilya silang nagugutom, nagkakasakit, at naghihirap. Pemberton had lawyers. May abogado raw si Pemberton. Special detention facilities, a quick public trial, and an appeal. Ngayon, lalong luminaw na mayroon din siyang resources para masigurong mabibigyan pansin ng mismong Pangulo ang kaso niya. Dito tama yung mga sinasabi ni Vice President Leni Robredo. Katunayan, ganyan din ang pananaw natin kapag hindi lang sa kasong ito. Kasi nga, napakaraming nakabilanggo. Alam nyo, sa City Jail, dyan, makikita ninyo, yung mga bilanggo dyan, nakakulong sa City Jail. Kaya sila nandyan, hindi pa tapos ang kaso nila Hindi pa na bibigyan ng tuldok yung kaso sa kanila. Wala pang desisyon ng hukuman sa mga kaso nila. Kaya sila nakakulong sa City Jail. Nag-aantay ng desisyon kung sila'y palalayain ng hukuman, nililiti sila, o sila'y mapapatawa ng sintensya. Di ba? O kaya sila nandyan. Pero, kung titignan nyo, wala namang nag-aasikaso sa kanila. Yung sinasabi ni Vice President Leni Robredo, wala silang abogado. Abogado mo, Pau. Karamihan dyan dahil sa may sumusweldo sa gobyerno yan, pero tamad yan. Yung mga nandiyan sa Pau, kumbaga training grounds lang nila yan At para magamit nila na credential, para makakuha din ng ibang posisyon sa gobyerno, na nagpapasweldo sa kanila gobyerno. Pero hindi naman naaasikaso yung mga preso. Yun ang malaking pagkakaiba na sinasabi ni Vice President Leni Robredo. Sa kaso ng mga Amerikano, yun ang nakakainggit. Hindi dahil sa minamadali lang ng husgado yung pagpapataw ng desisyon sa kanila o yung paglalabas ng desisyon sa kanila. Kung hindi mo naman masisisi yung Pemberton. Diba? Ginagawa kasi ng Amerikano yan sa lahat ng kanilang mamamayan. Yun ang nakakainggit sa kanila. Talagang, lalo na yan, sundalo yan. Napakataas ng pagpapahalaga ng gobyerno ng Amerika sa mga sundalo nila. Kapag nadadawit sa ganyang kaso, tinutulungan nila ito nga sa atin kung di pa mabibisto na may nakulong na, yun ang kagandahan ng merong media, hindi ba? Ang gobyerno, hindi naman kumikilos yan kahit may makulong sa ibang bansa. Ngayon, pagka nasagap na ng media yun, sasabog, at saka lang sila kunyari merong gagawin. Ang tawag doon, reactionary, yung gobyerno. Pero, hindi naman sila ganong kasigasig sa lahat ng kaso Pagka lamang yung kaso ay naging sensationalized. At saka lang, kunyari, kikilos ang gobyerno, di ba? Mga kaibigan, pagka nagkaroon ng ingay ang publiko, naging maingay sa publiko, ganun lang, doon sila kumikilos. Hindi katulad nitong mga Amerikano, talagang lahat ng tulong gagawin nila. Yung pinambayad dyan, galing ba sa bulsa niya yun? Hindi naman galing sa bulsa niya yun
Sa gobyerno nila yun. Tinulungan ng gobyerno yan. Hindi ba? Pero ang ipinagtaka ni ambassador dito, yung US ambassador, yung executive clemency. Ba't hindi siya magtataka? Ano na yun eh. May desisyon na at saka sila nakisawsaw. Nakisawsaw lang. Kaya bigyan niya yung, kaya walang epekto yun. Doon sa desisyon ng hukuman. Mga kaibigan. Di nga natin alam baka si Roque pang nagpakanan yan Di ba? Alam naman niya si Roque na si Attorney Areglo, mga kaibigan. Lahat ng kliyente niyan puro Areglo Ala naman tayong nabalitang ipinanalo yan Compromise settlement case mga kaibigan ang sabi dito ni Vice President Robredo, isa lang ang kasong ito sa maraming patunay ng pagkiling sa makapangyarihan na nakikita natin. Si Duterte yun. Si Digong nyo yun. Bakit? Kasi hindi naman siya dapat nang magbigay ng executive clemency, umepal pa. Epal! Mga kaibigan, tama hindi tama? Ayun ang sinasabi natin Mga kaibigan Hindi ka naman kailangan dyan Umentra ka pa. O di, mababanatan ka ngayon. Di ba? Ang sabi, napakaraming mga Pilipino na mas magaan ang sala. Yun nga ho yun. Isipin niya minsan ang preso sa city jail, yung parusa sa kanya, doon sa kasalanan ginawa niya, yung katumbas na parusa, minsan sobra pa ron. Yung tagal ng pagkakakulong niya sa bilangguan. Sobra pa ron. O kaya, tumagal ng gusto sa city jail. Tapos tsaka ibababa ang hatol, hindi naman nila kinukuwenta yun Yung matagal na pagkakulong sa city jail, ia-apply nilang kulong sa pangkaraniwan tao na walang abogado. Mga kaibigan, ia-apply lang nila yun. Pagka meron ng pinal na hatol, yung hukuman, yung mababang hukuman, di bibiyahe doon sa, halimbawa, naging hatol, reclusion perpetua, doon pa lang magsisimulang bilangin yun. Kung 10 taon, 15 taon ka nakakulong sa city jail, ibabawas ba nila yon? Idididak ba nila kaagad yon? Hindi. Sana, halimbawa, ilang taon ka nang, dapat ganun ang hukom, di ba? Ilang taon ka ba nakulong dito sa city jail? 10 taon na ho ganun ba? Kasi hahatulang kita ngayon habang buhay. So, nakulong ka na 10 taon, gagawin ko na lang 30 taon ang hatol sa'yo. Di sana ganun. Di ba? Hindi. Hindi nila i-apply yun. Doon magsisimula. Doon magsisimula sa sa pagbiyahe sa kanya sa Muntinlupa o sa Bilibid Prison. Mga kaibigan. Yun ang sinasabi dito. Napakaraming iba nga, magaan nga ang kaso di ba? Kaysa dyan. Pero hindi nabibigyan ng katulad na pribileyo. Sana raw, sabi ni Vice President Leni Robredo, maasa siya na si Presidente ay gamitin din yan, yung kanyang kapangyarihan sa paraan in a manner that is fair, na patas na makikinabang ang mga pangkaraniwang Pilipino. Tama naman yun. Kung nag-express ka ng compassion sa iba, yun na nga mahirap dito Sa incheck lalo na compassion yan. Kaya ngayon
Huwag kayong ano dyan kay Pemberton kasi inasikaso ang kaso niyan eh. Tinulungan ng gobyerno nila yan financially. Ha? Legal assistance, sigurado silang nagbabayad niyan. Kasi US serviceman yan eh. Oh. Hindi ba? Yun ang nakakaingit sa kanila. Hindi mo masusumbatan ng gobyerno na pinaglilingkuran mo. Mga kaibigan, hindi katulad dito, magretiro ka lalo mga sundalo. Ha? Mga kaibigan, walang pakialam sa'yo, sumabit ka, di ba? Sa ibang bansa, hindi ka naman tutulungan eh. Oh. Ngayon, yun nga, ang nangyayari, tayo nagiging second class citizen sa ating sariling bansa. Mas magalit kayo sa inchik. Ito nga, nakasuhan pa nakulong pa Yung mga inchik ba, nakulong? Tanong ko sa inyo, nakulong ba mga inchik dito? Yung mga pinaghuhuli nila, nasan ngayon yan? Nasan ang mga kaso niyan? Oh, mga kaibigan, ito kaya nakatatawa, may pakandak-kandak pa ng tracing. Yung ba mga bahay na tinutuluyan ng inchik, hindi nyo pupuntahan? Ha? Yung pinapupuntahan ngayon, di ba, contact tracing? Ang tinetrace lagi, mga Pilipino lang di ba kahapon binabasa natin yung press release ni Lito Lapid. Gusto pang kumita sa inchik ng damuho. Gagamitin pa yung mga pobreng nagrereklamo sa kanya. Pero wala naman siyang gagawin. Di ba? Ngayon, bakit hindi nyo i-contact tracing yung mga inchik? Di ba? Puntahan ninyo yung mga inchik, yun ang i-contact tracing nyo. Katunayan, kahapon, binabasa natin, sangkaterba pa pala yung mga underground hospital, COVID hospital ng mga Chinese dito. Kaya, dito wala ka mababalita ang inchik na namatay sa COVID May gamot sila mga kaibigan. Di ba? Illegal lahat Hospital, illegal. Mag-practice ng medicine, illegal. Yung mga gamot, pinasok dito, illegal. Hindi nakarehistro. Sa Food and Drug, di ba? Yan ang i-contact tracing nyo. Unang-una, bakit sila may ospital na may gamot na COVID? Di may ginagamot sila. Alam niyo yung mga nakukumpiskang gamot dyan? Meron mga nagsabi sa akin yung mga nalaman positive, yun ang ininom Mga kaibigan, mura lang daw yun. Gumaling Nagsigaling sa COVID. May gamot sila At ang i-contact tracing mo, siyempre, sino magpapagamot nun? Di yung mga nakatira dito, yung maramihan kung tumira sa building, sa bahay, di ba? Ba't yan hindi kasali sa contact tracing? Ang kino-contact tracing lang, mga Pilipino, lalo na doon sa mga depressed area. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy tayo. May mga pag-uusapan pa tayo pero magbasa rin tayo ng mga reaksyon dito, dito sa text may mga nagre-react kasi. Ang sabi dito, galing sa 4679 yung last 4 digits niya, Ang absolute pardon ni Duterte ay para magpalakas sa Amerika dahil pinapaalalahanan siya ng Amerika kumalas sa mga kontratistang inchik na ayaw niyang gawin dahil kasabwat nila mga inchik na umagaw sa teritoryo ng South Philippine Seas
Galing po kay Eddie Lastimosa ng Quezon City. Katulad nga na nasabi natin kanina, sinasakyan niya lang yang issue na yan para mang-agaw ng credit. Credit grabbing ang tawag dyan mga kaibigan. Yun naman sinasabi ni Vice President Leni Robredo. Ang katumbas nun, yung laging sinasabi ni Mayor Alfredo Lim na ang batas ay para sa lahat. Yung the law must be applied to all. Otherwise, none at all. Di ba? Dapat lahat. Magkaroon ng ng karapatan. Available yung batas na yan katulad nung pumutok yung GCTA na pinagkakakitaan ng Bucor at justice officials, di ba? Mga kaibigan. Ano ang lumitaw doon na iskandalo? Hindi ba ang nabibigyan lang ng pribileyo sa ilalim ng GCTA mga may pera. Kaya nasasabi ni Vice President Leni Robredo yung kasi ano na yun natuklasan na yun, sumabog na yun di ba? Pinatawag pa yan, sinapail doon, di ba? Diyan sa Senate inquiry. Yun naman talaga ang lumabas na katotohanan dyan, di ba? Ang entitled lang lumalabas, yung may pera. Kasi yun ang may pang-asikaso, may panlakad, may panlagay. Kaya sinasabi niya, dapat yan patas lahat, di ba? Maging patas tayo sa mga bilanggo. Entitled ang katunayan entitled lahat yun sinasabi ng batas di ba? Lahat yun pwede mag-avail. Hindi pwede, kaya yun ang kaibahan sa mga kano, nakita ninyo. Sila, nilalakad nila yung kaso, may panlakad sila. Di ba? May pantulong sila. Para ma-avail nila yung mga pribileyo na yan under the law. At least ang Amerikano, nasa rule of law. Hindi katulad nito mga incheck. Hindi ba? Mga kaibigan, labag sa batas. At nilalabag ng gobyerno ang batas para bigyan sila ng pribileyo. Sipin ninyo yan. Ito naman, sabi naman itong isa, for your legal research, go to library free website by Chan Robles and Associate Law Firm. Minsan dyan tayo napupunta Yan naman ang lumalabas lagi. Ito sabi, ang hatol pala kay Pemberton ay 6 to 10 years ang hatol. Hindi po habang buhay. Sabi ni Leo Santos ng Bulacan. Di lalong entitled na siya talaga. Di ba? Kailan pa siya kinulong? In-apply kasi yung simula nung isinerve niya. Sana ganun din sa iba. Di ba? Yung nga sinasabi ko kanina Dito halimbawa, hinatulang ka 10 years. Pero nakulong ka na 10 taon din sa city jail. At saka lang bumaba desisyon, hatol sa'yo 10 taon. Yun ba bibilangin nila? Di dapat ang desisyon, laya ka na. Hinatulang kita ng 10 years, pero ikaw ay pinalalaya na ng hukuman dahil yung 10 taon ay ginugol mo na ron sa city jail dahil walang umaasikaso sa'yo. Sana ganon. Di ba? Ang hirap hindi ho ganon ang ginagawa. Ito, mga taga New Zealand, nagpapabati si Danny Tolentino. Jojo Tolentino, kanyang may bahay, na lagi raw nanonood at nakikinig sa atin. Salamat doon sa impormasyon na 6 to 10 years pa lang hatol.
Pero ano yun, mababa naman masyado sa kwan yun. Sa pagpatay. Ano ba ang kaso niya? Homicide yun eh. Hindi naman murder yata yun eh. Di ba? Tsaka maalala niyo yung kaso ni Pemberton. Kung ano-ano natagpuan dun, di ba? May condom. Eh yung condom, sobra eh. Di ba isa lang condom dapat? Eh, tig-isa sila. sabi nung iba, ba't tig-isa ho sila ron eh? Ba't pinatay? Anya. Yun ang dahilan. Anong dahilan? Bakit pinatay? Napatay ni Pemberton si Laude. Nung nalaman ho ni Pemberton, mas malaki yata yung kay Laude. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ipinag-utos po ng Cebu Provincial Government nitong si Governor Gwendolyn Garcia ang pagpapatigil sa mining companies at nagmimina po nitong ang sabi, extracting, processing, selling, and transporting dolomites. Following the controversial shipment of dolomite rocks. Big sabihin doon pa lang labag na sa batas eh. Kung nanggaling sa Cebu yang, sila na rin naman na nagsabi, galing sa Cebu. Di labag sa batas. Bakit? Hindi kayo kumuha ng ng permit. Naglabas itong si Governor Garcia ng Cease and Desist Order, CDO, laban dito sa Dolomite Mining Corporation at Philippine Mining Services Corporation. Ibig sabihin, identified na ng Cebu kung sino itong mga hayop na ito. Di ba yung pagsira sa bundok pagsira sa kalikasan yan? Hindi ba? Mga kaibigan, lalo na ito, wala kayong permiso. Dapat idemanda nyo ito. Sabi ni Garcia, there should have been coordination. Hindi nakipag-coordinate Notice and consultations with the local government unit and the public before dolomites were extracted in Alcoy Town, South Cebu. Ang sabi ni Garcia, the provincial government of Cebu and municipality of Alcoy were not informed of the beautification project in Manila Bay. There was neither any public consultation held before or transport permits were issued to PMSC. Ito nga ho yung dalawang walang hiya, to transport dolomite rocks from Cebu to Manila. Sabi ho dito yung the Mines and Geoscience Bureau, MGB, in Central Visayas earlier issued 2 or transport permits to PMSC allowing the shipment of some 7 wet metric tons of dolomites to Manila for use in making it appear there's a white sand beach in Manila Bay. Garcia said not only was a DNR administrative order 2010-21 violated, but there was also no environmental impact study. Ito yung sinasabi ng mga expert Batas yan Yung
environmental impact study. Pinag-aralan muna sana. Done before dolomite rocks were extracted from the mountains of Alcoy town, which is considered as an environmentally critical area. The mountains of Alcoy are the habitat of endangered sea loys or black siamas, which are found only in Cebu. Meron palang species doon. Sea loys, ano ba yun? At saka black siamas. The absence of an environment impact study, sabi ni Garcia, violated another DENR Administrative Order 2003-03 and Presidential Decree number 1586 or Environmental Impact Statement System. Yan na rin ho yung sinabi ng mga expert Tapos kala mo kung saan nag-aral ng expertise itong saan nakakuha ng expertise itong si Ahan Chen at saka yung amo niyang si Roy Simatu. Mga kaibigan, the harm being inflicted on Cebuanos by the Manila Bay White Sand Project cannot be measured. Hindi raw masusukat ang pinsalang ginawa nito sa mga Cebuano. Yung ginawa nilang ano tawag dyan? Pagkuha ng mga dolomite, because, sabi, of the absence of an environmental impact study. The extraction of dolomite minerals from Alcoy and the consequential damage it will cause to the terrestrial environment of Cebu Island violate the Cebuanos' constitutional right to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. Ano naman, bigla ring naging expert si Rockway. Mga kaibigan, at ang katwiran gusto ko naman maging maganda ang beach sa Maynila. Tado. Ganda. Taga Maynila raw siya. Ano? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Bigla ka naging taga Maynilan, damuho ka. Paano kumampisis ko? Yan, nakita ninyo. Sinasabit siya ngayon. At kasama si Isko sa sinasabing balak na kasuhan bukod sa hihilingin ng mga environmentalist na ipatigil yung katarantaduhang yan sa Manila Bay, mga kaibigan. Na yan perang maliwanag lang ang habol nitong mga taong ito. At binibihisan nila ng, kumbaga ito kumbaga sa babae ito, di pa naghuhugas gustong lagyan ng lipstick, hindi pa naghihilamos mini-make-upan na nila, mga kaibigan. Ang trabaho ng DNR, linisin ninyo ba? Di ba? Linisin ninyo yan. Ano yan? Continuing yan. At saka igawa ninyo muna ng paraan kung paano nyo matatanggal ang baho. Tsaka paano ninyo malilinis yung tumatapon na dumi dyan galing sa Metro Manila. Lahat ng dumi dyan ang tapon Mga kaibigan, saan pa dadaluyin yung mga kwan? Yung mga dumi. Sige nga, saan? Meron bang iba? So, ang solusyon doon, treatment, di ba? Kung ano yung mga aparatos na kailangan para
maiproseso, di ba? Yung mga duming yan. Ipoprocess mo yan. Hindi pwedeng lalagyan mo yan. Bababa na raw yung kwan. Yung level ng dumi, di ba? Yung contamination ng tubig. Kahit ba bumaba yan Lalo na matatanaw mo dyan, di ba? May mga barko dyan, nakaatraka yung mga barko yung mga barko, di ba? Dyan din nagtatapon ng dumi yan Habang nakaparada yung mga barko na yan, nagtatapon din ng dumi dyan sa Manila Bay. Saan magtatapon yan? May basurero ba rin sa lumalapit doon sa barko. Di ba wala naman? Mga kaitas, gagawin mong beach yan. Puro aa at saka wiwi. Di ba? Lahat ng klaseng basura. Dyan nga pumupunta lahat ng pinanggagalingan, yung galing doon sa, alam niyo yung coastal na yan, malaki yan hanggang Bataan yan Di ba? Hanggang Bataan yan yung coastline na yan, mga kaibigan ng Manila Bay. Sipin ninyo, dito lahat ang punta. Kanina may napanood tayo sa television. Kababanggit ko lang sa inyo nung kagabi yata o isang gabi, na di ba malimit kami minsan kumakain dyan nila Mayor Lim sa Manila Yacht Club. Napakabaho ron Ang sarap sanang kumain. Masarap, medyo okay na rin yung pagkain. Hindi ka ganong hindi ka ganong makakain sapagkat ang baho, nakita ninyo, doon ngayon ang takbo nung basura. Diba? Kanina pinakita. Kanina lang kuha yan Ang daming basura. Mga kaibigan, doon ngayon tumatabo yung basura. Ito pa, yung tabi ng US Embassy doon sa Calao. Di ba yung tinayuan ni Erap ng casino? Maraming restaurant doon Ang mga dumi niyan, diretso na nga sa kwan sa dagat Sige nga, paano mo malilinis yan? Tatanggalin mo lahat yung mga establishmentong yan. Tatanggalin mo yung Maynila. Paano mabubuhat yung Maynila, yung Pasay? Lahat ng city na yan. Tatanggalin mo lahat yan. Mapabahay yan, iba, dadaan sa ilog. Saan ba tuloy ng ilog? Di ba sa dagat din? Ang kailangan dito, yung proseso na bago tumapon sa Manila Bay, malinis na yung tubig. Di ba? Na tumatapon. Drainage nga lang, hindi malinis Anak ka ng mga kaibigan, di ba? Kaya nga nagbabaha, isa sa nagiging saninan ng baha, talaga hindi mo na mapipigil, pero malaki sana maitutulong para medyo makontrol yung baha o hindi gaanong tumaas ang tubig pagka bumaba kung malilinis ang drainage. Drainage nga, hindi nyo malinis. Mga damuho kayo Dagat pa lilinisin ninyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Etong si Defense Secretary taksil sa bayan din tong si Lorensanang ito ang sinasabi niya siya ay lumagda sa kasunduan na payagan ang China o ang kumpanya ng China, gobyerno ng China, mga nasa likod nito, itong Dito Telco, na makapagtayo ng cell sites sa military camps. Sipin niya mga kampo ng militar, tatayuan nila ng cell site, samantalang pinalayas nga ng Amerikano yung mga yan tsaka ng Canada di ba? Sapagkat sila ginagamit nila yan para tiktikan tayo, di ba?
at makontrol na ang information dito sa Pilipinas. Kanina may mga napanood ako, grabe. Yung nangyayari ngayon sa Hong Kong simula nung maipatupad na yung isang bagong batas, di ba, na parang terror bill dito sa atin. Sipin ninyo, pati 12 years old na babae, pinagbubugbog ng mga pulis. Babae 12 years old. Alam nyo doon, sa Hong Kong, kahanga-hanga yung mga mamamayan ng Hong Kong. Mga kabataan na lang, siyempre, ayaw pa rin nilang pumayag kahit na meron ng katumbas na mabigat na parusa sa kanila. Isipin ninyo, talagang ipinaglalaban nila yung Hong Kong. Walang hiya talaga yung China, di ba? Isipin ninyong sila nga naman ang nagpakahirap dyan sa Hong Kong, tapos gustong nung maunlad na, tsaka kinukuha sa kanila, hindi ba? At gusto maging pag-aari na rin ng estado lahat. Yan ang yan ang gagawin ng China, di ba? Dito sa Pilipinas, aagawin lahat yan, mga kaibigan, sa mga Pilipino. Pero ang malaking kabahan, dito, maingay lang dito sa social media. Buti sa Hong Kong, wala yata, inalis na yung mga rin, social media yan, di ba? Doon, kahit walang social media, nakita ninyo. Alam nila ang pinaglalaban nila, mga kaibigan. I signed the contract, sabi ni Lorenzana, recently. Doon sa hearing ng budget dyan sa House of Representatives. Sabi ho nitong si Lorenzana, kanya lamang idinilay yung kanyang pagpirma sa kontrata sa telco na yan noong 2019. Pagkatapos daw na yung mga opposition senators humingi ng kopya ng agreement para ma-review yung kasunduan. Na-review na ba o nabigyan na sila? Ganyan dito titigil Pag nabigyan parang silito lapid Gusto yatang aregluhin ng mga padrino ng inchik dito na nagtatayo ng mga ospital. Wala man siyang gagawin. Ang Senado, tinan ninyo, tahimik. Doon sa Manila Bay. Isa lang nagsalita. Si Nancy Binay lang. Nung araw, katakot-takot ang batikos kay Nancy Binay, di ba? Mula nung tumakbo, nanalo. Nung bago siya nakaupong senador, lahat ng pintas inabot ng tao pero ngayon, sa mga mahalagang issue, isa lang nagsasalita, siya lang Mga kaibigan, yung mga magagaling dyan, akala mo kung sino. Wala, mga kaibigan. Paano? Kapakanan ng inchik yan. Yang ginagawang yan sa Manila Bay. Di ba ang kakontrata rin dyan yung sa mga pagtatambak na gagawin dyan yung yung 4 na C. Yan din yung nagtayo ng mga facilities ng inchik, military base nila sa ating mga teritoryo. Di ba yan din yun? Nakakontrata ng lungsod ng Pasay at saka ng Maynila. Yan din yun mga kaibigan Sabi ni Lorenzana nung dumating daw sa kanya yung contract sa lamesa niya, humingi ng kopya ang Senado para mabusisi. Pero hindi lang sinasabi ni Lorenzana na kung magkano. Mga kaibigan, Sabi ni Rufus Rodriguez, can you imagine that there will be Chinese employees of dito who may be spies, mga espiya for China, while we have a conflict? Tama nga naman.
especially in the West Philippine Sea, entering our camps. Sipin mo yan. Ala na. Nung araw kung ipagbili tayo, paunti-unti lang Kumbaga sa prostitute mga kaibig. Ngayon hindi Kumbaga sa babae itong Pilipinas binigay ni Duterte walang panty. Mga kaibigan Talagang nakabuka ka, ha? Ito, tingnan ninyo, nagsasalita pa man din si Lorenzana, di ba? Kaya sabi nitong si Rodriguez, isipin mo nga na may mga inchik na magtatrabaho dyan sa kumpanyang yan na nandiyan dyan sa loob ng military sa AFP na posibleng mga espiya. Bakit posible pa? Hindi ba nga yung ginawa sa Amerika, di ba? Nung ipasara ng Amerika yung konsulado nila sa Texas, ano ginawa ng mga inchik? Immediately, sinunog yung opisina para walang makuhang ebidensya sa ginagawa nilang pagsabutahe at paniniktik sa loob ng Amerika. Mga kaibigan, para walang makuhang ebidensya. Eto naman ilalagay mo pa sa military, kuha natin, camp, isipin ninyo yan. Ang sabi ni Lorenzana, I think this is just fair for dito. Because they will be just providing signals or telco services in the provinces. They also want to be inside camps for security and protection. Kita na ninyo. Tayo mga Pilipino second class citizen na. Sipin mo, sila gustong i-assure, tinitiyak ni Defense Secretary Lorenzana na maigagawad yung hinihingi nilang proteksyon. Saan kumuha ng logic tong taong ito? Mga kaibigan, nag-aral pa man din ito sa Military Academy ng Amerika, kung di ako nagkakamali. Pagkatapos ganito katwiran mo. Talagang ang pera, nakakagago, no? Ang lakas makabobo ng pera. Sipin mo yan, gusto raw ng proteksyon. Yung mamamayan nga, hindi nyo maipagtanggol. Di ba, katraidoran yan? Di ba treason yan? Alam mong meron tayong complex sa China. At yung mga kumpanya na yan, gobyerno ng China nasa likod niyan. At ang karamihan dyan, sila rin yung nagtayo, yung mga nangongontrata rito. Ano ginawa ng Defense Secretary at saka ng AFP? Di ba wala? Pagkatapos yung protection, sila sa kanila mo ibibigay. Hayop din naman sa mga kaibigan, Kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Ito dito, telecommunity. Ito ang dating Mislatel. At konsorsyum ito ng negosyanteng nakabase sa Davao na si Dennis Uy. Ito na lahat, di ba? Kanya na lahat. Which included, kasama dito yung Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corporation, Udena Corporation, and China Telecom. A state-owned China Telecom owns 40% of Dito Telco. 40% ng pondo nitong telcong ito na dito ay pag-aari po ng gobyerno. State-owned ng China, 40% niyan. Some government officials and security analysts have earlier raised concerns over the Chinese stake
hindi consortium. Amid Beijing's use of cyber surveillance in other countries. Yun nga mga nahuhuling gumagawa ng krimen dito, hindi ba? May mga ID pa ng People's Liberation Army. Anong sasabihin ninyo? Nandito na nga sila. Tapos ito palang gobyerno natin walang gagawin. Yan ano yan? Mananagot kayo niyan. Dadating din ang araw. Alam nyo, yung mga napapanood ko na nangyayari, may mga gumagawa ng report sa China. Isa na dyan yung pinangangamba natin, yung religious belief ninyo, mawawala na yan. Matatapos na ang pag-practice nyo yan. Sa sandaling ang mga Pilipino, walang gagawin laban sa China. Wala Walang naririnig ang ibang mga bansa na natinig na nanggagaling dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, kalimutan nyo na yung Marcos, Aquino. Walang mapapala tayo dyan. Alam niyo yung pagsasara ng ABS-CBN, tatapatin ko kayo Kanino ba nagumpisa yan? Na hindi yan nabigyan ng prangkisa. Di ba kay Pinoy? Bakit hindi binigyan ni Pinoy yan? Kasi gusto niya tanggalin yung ibang broadcaster doon sa ABS-CBN. At isa pa, tinanggal doon si Chris Aquino Di ba? Tinanggal nila ro si Chris Aquino. Kaya galit din si Pinoy dyan sa ABS-CBN. Huwag kayo maniniwala na ito lang ang berdugo. Hindi. Nagsimula yung sarahan na yan o yung panggigipit sa ABS-CBN, panahon ni Pinoy. Mga kaibigan, hindi lang ninyo alam na nag-uusap din yan. Itong si Digong nyo at saka si Pinoy, nag-uusap din yan Baka nagpasalamat pa nga si Chris Sinara nyo ABS-CBN maraming salamat. Kaya may narinig ba kayo sa mga yan na sinabi yan sa pagsasara ng ABS-CBN? Wala, di ba? Kaya tigilan nyo na yan. Kawawa tayo mga Pilipino pagka tayo ay kumapit dun sa mga paniwalang sagad sa buto. Di ba yun din ang kinamumuhay natin dito sa mga Dutertanings, mga kaibigan? Sapagkat nauuwi na sa idolatry. Ginagawa ng pagsamba. Kay Digong nyo, yung kanilang paniwala. Diyan naman nag-uumpisa yan yung maling paniwala na. Nagkakaroon ka na ng maling paniwala, nagiging panatiko ka na. Huwag na tayo magbanggit nung ganun kasi sa totoo lang lahat naman yan may kasalanan Hindi nga lang kasing lupit nito. Hindi lang kasing bangis at kasing siba ng mga kasalukuyang nandyan sa administrasyon.